Si Victoria, Vicky, Alvarez woke up with a sense of strange lightness, as if yesterday had been a dream. Ang kanyang snow white wedding gown ay nakasabit pa sa upuan at ang dalawang singsing, kanya at ni Marco, ay nakapatong sa bedside table. Hindi pa naginip. Totoo. Kasal na siya. 30 taon ng pagbuo ng matagumpay na negosyo. Bahagi ng malaking kumpanya na minana mula sa kanyang ama. At ngayon ay may pamilya na rin sa wakas. Ito ang lahat ng pinapangarap niya sa mga nakaraang taon. Gising na si Marco. Nakatayo siya sa bintana ng kanilang penthouse sa Makati. May hawak na cellphone at nagsasalita ng mahina. Pero pagkakita niyang nagmulat si Vicky, agad niyang tinapos ang tawag. Good morning, Mrs. Anya na may ngiti, habang umuupo sa gilid ng kama. Kumusta ang tulog mo? Maganda, sagot niya habang nag-uunat. Sino ang kausap mo? Katrabaho. Tungkol sa negosyo bago ang bakasyon. Marco ay nagwave ng kamay na parang walang halaga. Kalimutan mo na yan. Ngayon natin tapusin ang pag-empake at bukas tayo lilipad papuntang Boracay. 2 linggo para sa atin lang dalawa. Ngumiti si Vicky. Si Marco Reyes ay pumasok sa buhay niya 6 na buwan na ang nakalipas sa isang business dinner. Matangkad, athletic, may kulay na maitim na kahoy na balat at kagandahang nakakapanalo sa loob ng ilang minuto. Nagtatrabaho siya sa investment banking, nagsasalita tungkol sa mga proyekto, paglalakbay, at kung gaano kahalaga na makahanap ng taong gustong makasama, hindi lang sa saya, kundi pati sa hira. Nahulog agad ang loob ni Vicky, halos agad-agad. Si Marco ay mapagmahal at maasikaso. Nagpapadala siya ng bulaklak, kahit walang dahilan at alam kung paano makinig. Para bang alam niya eksakto kung ano ang kailangan niyang marinig. Totoo. Minsan napapansin ni Vicky ang mga kakaiba. Tuwing tinatanong niya ang nakaraan, pamilya, o dating relasyon, malabo ang sagot ni Marco. Sabi niya, sarado na ang nakaraan, ang hinaharap lang ang mahalaga. Minsan nang igiit niya, may lumitaw na matigas at malamig na tingin sa kanyang maitim na mata. Bigla niyang pinutol ang usapan. Sabi ayaw niyang gisingin ang masasakit na alaala. Nagdesisyon si Vicky na huwag nang pilitin. May karapatan ang lahat sa sikreto, naisip niya. Nag-almusal sila ng magkasama, croissants, fresh juice, kape. Masigla si Marco, nagbibiro, nagpaplano para sa honeymoon. Tinitingnan niya ito at naisip na tama ang desisyon niya. Ang lalaking ito ang magiging ama ng kanyang mga anak, suporta, partner habang buhay. Simulan na natin ang pag-empake ng maleta. Mungkahi ni Marco habang tinatapos ang kape. Ako ang aking gamit, ikaw ang sayo. CJ, tango ni Vicky. Pumasok siya sa walk-in closet at nagsimulang mag-ayos ng summer dresses, swimsuits, at heels. Mataas ang mood niya. Bukas lilipad sila sa timog, maglalakad sa beachfront, lalanggoy sa dagat, at magdi-dinner sa ilaw ng kandila. Romansa na matagal na niyang hinahanap noong nakaraang taon, ng halos negosyo, at meeting lang ang buhay niya. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Sumulyap si Vicky sa screen, isang unknown number. Karaniwan, hindi niya sinasagot ang ganito, pero ngayon, para sa kadahilanan, sinagot niya. Victoria Alvarez speaking. Sumagot ang boses ng isang babae, mahina at tense. Hello. Ito po ang office ng City Civil Registry. Local Civil Registrar dito sa Maynila. Kahapon, nagparehistro kayo ng kasal kay Marco Reyes. Tama. Nagulat si Vicky. Bakit kayo tumatawag isang araw pagkatapos ng seremonya? Ganito po kasi, bumaba pa ang boses ng babae, halos bulong na. Habang nagdidigitize kami ng final filling ng documents ng inyong asawa sa National Database, may nakitang discrepancy. Seryosong discrepancy. Anong kleseng? Nagsimulang mabilis ang tibok ng puso ni Vicky. Mas mabuti po kung pumunta kayo rito personally. Kailangan ninyong makita mismo. Tumigil ang babae. At pakikalmahan niyo pong mag-isa. Huwag niyo munang sabihin sa inyong asawa. Napakahalaga po nito. Pero ano po ba ang nangyari? Tanong ni Vicky, nalilito. Hindi ko po masasabi sa telepono. Pumunta po kayo agad. Maghihintay po ako sa archive section. 3 palapag. Ako po si Dolores, Lola, Hernandez. Binaba ng babae ang tawag. Tumayo si Vicky sa gitna ng closet na may hawak na cellphone. Sinusubukang intindihin ang narinig. Discrepancy sa documents. Ano kaya ang ibig sabihin? Mali ba ang spelling ng pangalan? Problema sa PhilID number. Pero bakit hindi pwedeng sabihin kay Marco? Bakit may sikreto? Vicky, okay ka lang diyan? Tawag ng boses ng asawa mula sa sala. Natagpuan mo na ba ang mga dadalhin? Okay lang, sigaw niya pabalik. Sinusubukang panatilihing matatag ang boses. Medyo matagal lang.
Mabilis siyang nagbihis ng jeans at light blouse, kinuha ang bag. Kailangan niyang pumunta agad sa civil registry para malaman kung ano ang nangyayari. Hindi siya mapakali. Kailangang masagot lahat ng tanong bago sila umalis. Marco, lalabas lang ako saglit, sabi ni Vicky nang makapasok sa sala. May tumawag na kaibigan. May emergency daw. Tulungan ko at babalik agad. Sumulyap si Marco mula sa cellphone. May lumitaw na alerto sa mata niya. Pero mabilis siyang ngumiti. Sage, baby. Huwag lang matagal. Marami pa tayong gagawin. Promise. Hinalikan ni Vicky ang pisngi niya at lumabas ng kondo. 20 minuto ang biyahe papuntang City Hall. Sumakay si Vicky ng taxi. Sinusubukang pakikalmahan ang sarili. Siguradong maliit na bureaucratic error lang, yan na madaling maayos. Baka nakalimutang lagyan ng selyo o mali ang input sa registry. Si Lola Hernandez ang sumalubong sa kanya sa pintuan ng archives section. Mataba itong babaeng maitim sa edad na 50. May pag-alala sa mukha. May awa ang tingin niya kay Vicky. Pasok po kayo. Inakay niya si Vicky sa maliit na opisina at isinara ang pinto. Umupo po kayo. Umupo si Vicky sa harap ng desk na puno ng folders at papeles. Si Lola Hernandez ay umupo sa tapat at kumuha ng ilang printout mula sa drawer. Emares. Alvarez, ang ipapakita ko sa inyo ay magiging shock. Simulan niya ng mahina. Kahapon, pagkatapos ng seremonya, isinumite namin ang data sa National Registry gaya ng kinakailangan. May automatic notification ng conflict. Si Marco Reyes ay kasal na pala. Natigilan si Vicky. Para bang natigil ang mga salita sa kalahati ng pag-intindi. Ano? Huminga siya. Impossible yan. Hindi siya kasal. Sabi niya wala siyang seryosong relasyon bago ako. Inilagay ni Lola Hernandez ang printout sa harap niya. Narito po ang record mula sa archives. 15 taon na ang nakalipas. Nagparehistro si Marco Reyes ng kasal kay Keisha Santos. Walang record ng annulment o divorce sa database. Kinuha ni Vicky ang papel na nanginginig ang kamay. Totoo nga ang nakalimbag na detalye, pangalan, petsa ng kapanganakan, PhilID numbers, petsa ng kasal 15 taon na ang nakalipas. Pero paano hindi napansin to noon? Bulong ni Vicky. Sinuri po namin ang AI at papeles na ibinigay ng inyong asawa. Paliwanag ni Lola Hernandez. Walang indikasyon ng kasal sa kanyang current marriage license application. Pero ngayon, nang pumunta ang data sa national system, automatikong nag-flag ang mismatch. Kinuha ko ang archive at nakita ito. 6 na buwan na ang nakalipas. Nag-apply si Marco Reyes ng replacement PhilID at driver's license. Sinabi na wala raw. Binigyan siya ng bago. Hindi niya iniulat na kasal siya. Kaya hindi agad nakita ang link kay Keisha sa local level hanggang sa deep search. Itinago niya ang katotohanan na kasal siya. Nabiyak ang boses ni Vicky sa bulong. Formally, pero legal, may konsekwensya ito. Maingat na salita ni Lola Hernandez. Ang inyong kasal kahapon ay void ayon sa batas. Hindi maaring magkasal kung isa sa mag-asawa ay may existing registered union. Para nang umikot ang kwarto sa paningin ni Vicky. Hindi siya kasal. Ang kasal kahapon, ang puting damit, ang vows, ang pagbati ng bisita, lahat walang kwenta, gawa-gawa lang. Pero nasaan si Keisha? Bakit hindi sila nag-divorce? Tanong niya, sinusubukang kontrolin ang boses. Hindi ko po alam, sagot ni Lola Hernandez. Pero may iba pa. Sinuri ko ang public records para sa babaeng ito, Keisha Santos. Pagkatapos ng kasal kay inyong asawa, nawala ang bakas niya. Walang record ng divorce, walang death certificate, walang change of address, puro walang laman. Naramdaman ni Vicky ang lamig na dumadaloy sa gulugot. Nawala ang bakas. 15 taon na ang nakalipas. Hindi kailanman binanggit ni Marco si Keisha. Hindi siya nagsalita tungkol sa nakaraan. Pinagbabawal ang tanong, iniwasan, at minsan lumalabas ang lamig sa tingin na nakakabahala. Ano ang gagawin ko ngayon? Bulong ni Vicky. Officially, ang inyong kasal ay i-annul pagkatapos ng review procedure, sabi ni Lola Hernandez. Pero payo ko, mag-ingat kayo. Kung itinago ng asawa ninyo ang katotohanan ng existing marriage, baka may malalim na dahilan, seryosong dahilan. Huwag niyo munang sabihin na alam niyo. Huwag ipakita na may mali at maging alerto. Tumango si Vicky, kahit magulo ang isip. Tumayo siya, nagpasalamat sa clerk, at lumabas ng building. Mainit na tagsibol sa labas. Sikat ang araw. Naglalakad at tumatawa ang mga tao. Pero gumuho ang mundo ni Vicky. Sumakay siya ng taxi pauwi. Sa daan, sinubukan niyang ayusin ang iniisip. Itinago ni Marco na kasal siya. Nawala ang unang asawa niya, 15 taon na,
ang nakalipas ng walang bakas. Hindi siya nagsalita tungkol sa nakaraan, pinagbabawal ang tanong, at ngayon ay pinakasalan niya siya. Isang may-ari ng malaking negosyo, financially independent na babae. Nagkataon lang ba? Naalala ni Vicky kung paano tinanong ni Marco ang kanyang share sa kumpanya, finances, accounts. Sabi niya gusto niyang malaman lahat para maprotektahan siya, tulungan, samahan. Nagtiwala siya, sinabi lahat, ibinahagi ang figures at documents. Ngayon niya na-realize na kinokolekta nito ang impormasyon. Naghahanda ito. 2 buwan na ang nakalipas. Iminungkahi ni Marco na mag-sign siya ng power of attorney para sa management ng parte ng assets niya. Sabi niya kung may mangyari sa kanya, mabilis siyang makakapagdesisyon para protektahan ang negosyo. Tinanggihan niya noon, sabi may mga lawyer at partners na humahawak niyon ng maayos. Hindi nagpumilit si Marco, pero naalala niya ang kaunting disappointment sa mata nito. Ngayon, bagong kahulugan ang sandaling iyon. Pag-uwi ni Vicky, sinalubong siya ni Marco na may ngiti. Kumusta siya? Naayos ba ang emergency? Okay lang, sagot ni Vicky, sinusubukang ngumiti. Maliit na problema lang. Mabilis na naayos. Maganda. Tapusin na natin ang pag-empake. Bukas ng ganitong oras, nasa Boracay na tayo. Niyakap siya ni Marco sa balikat. Tumango si Vicky, pero sa loob ay nanigas sa takot. Ang lalaking minahal niya, pinagkatiwalaan, ay naging estranghero, hindi kilala, mapanganib. Ang natitirang araw ay lumipas sa pilit na normalidad. Nag-empeke sila, nag-usat tungkol sa itinerary, pumili ng restaurants para sa future dinners. Si Marco ay perpektong asawang maasikaso. Tinanong kung pagod ba siya, iminungkahi na magpahinga, minasahe ang balikat. Ginampanan ni Vicky ang masayang misis, pero bawat haplos ngayon ay nakakadiri. Tinitingnan niya ito at naisip, ano ang nangyari 15 taon na ang nakalipas? Nasaan si Keisha? Sa gabi, nang maligo si Marco, kinuha ni Vicky ang cellphone at nag-type sa search engine. Keisha Reyes missing. Wala. Keisha Santos missing. Wala rin. Sinubukan niya ang iba-ibang kombinasyon, pero walang resulta. Para bang hindi kailanman umiral ang babaeng ito. Hindi makatulog si Vicky ng gabing iyon. Natutulog si Marco sa tabi. Pantay at kalmado ang hininga. Nakabukas ang mata niya. Sinusubukang intindihin kung ano ang susunod na gagawin. Sasama ba sa Boracay at magpapanggap na walang nangyari? O tatanggi sa biyahe sa ilang dahilan? Pero kung ganoon, magdududa si Marco. Binigyan siya ni Lola Hernandez ng payo. Huwag ipakita na alam mo. Mag-ingat. Kinabukasan, lumipad sila sa Boracay. Sa eroplano, hinawakan ni Marco ang kamay niya. Hinalikan ng noo, nagplano. Ngumiti at tumango si Vicky, habang lumalaki ang panik sa loob. Mag-isa siya sa isang lalaking posibleng sangkot sa pagkawala ng unang asawa. Mag-isa sa ibang lugar, malayo sa kaibigan at pamilya. Sa hotel, sinalubong sila ng champagne at prutas. Luxurious ang suaite, tanaw ang dagat, malaking kama, jacuzzi. Agad iminungkahi ni Marco na mag-unpack at pumunta sa beach. Sumang-ayon si Vicky, kahit gusto niyang tumakas. Nagbihis siya ng light dress at lumabas sa balcony. Kumikinang ang dagat sa araw. Dumadaloy ang alon sa dalampasigan. Maganda, payapa. Pero mapanlin lang ang kapayapaang ito. Vicky, ano ang iniisip mo? Dumating si Marco sa likod. Niyakap siya sa baywang. May problema ba? Wala, maganda lahat, sagot niya. Sinusubukang pigilan ang panginginig ng boses. Pagod lang sa biyahe, magpapahinga muna. Bababa ako sa front desk at magtatanong tungkol sa excursions. Hinalikan ni Marco ang lig niya at lumabas ng kwarto. Pagkasara ng pinto, kinuha ni Vicky ang cellphone. Kailangan niya ng tulong. Hindi niya kaya mag-isa. Kailangan niya ng taong mapagkakatiwalaan. Taong laging nandiyan. Si Elijah, Eli Bautista, childhood friend niya. Magkakilala sila mula edad 7. Nag-aral ng magkasama. Lumaki ng magkasama. Tahimik, mapagkakatiwalaan. Matalino si Eli. Alam ni Vicky na matagal na itong may pag-ibig sa kanya. Pero hindi niya ito sinuklian noon. Tinanggap iyon ni Eli ng payapa, nanatiling kaibigan, hindi nag-pressure, hindi nag-demand, nanatili lang sa tabi. Tinawagan niya ang number nito. Sumagot si Eli pagkatapos ng pangalawang ring. Vicky, kamusta ang honeymoon? Eli, kailangan kita, sabi niya nang hindi mapigilan. Urgent, wala akong ibang matatakbuhan. Ano ang nangyari? Naging seryoso agad ang boses ni Eli. Si Marco. Itinago niya sa akin na kasal siya, 15 taon na ang nakalipas at nawala ang asawa niya ng walang bakas. Eli, natatakot ako.
Hindi ko alam kung sino talaga siya. Katahimikan sa linya. Pagkatapos, mahinang sabi ni Ellie, saan ka ngayon? Sa Boracay, sa hotel. Pakinggan mo ako ng mabuti. Kumilos ng natural. Huwag ipakita na alam mo. Maghahanap ako ng private investigator para sa'yo. Isang magaling. Hayaan siyang alamin kung ano ang nangyari, 15 taon na ang nakalipas. At ikaw, magtiis ka. Kung may maramdaman kang panganib, tawagan mo ako agad. Kahit anong oras. Naiintindihan. Bulong ni Vicky. Salamat. Lagi akong nandito. Alam mo yan. Mahinang sabi ni Ellie. Binaba niya ang tawag at naramdaman ang ginhawa. Tutulungan siya ni Ellie. Maghahanap ito ng makakakita ng katotohanan. At siya, magtitiis. Kailangan niyang magtiis. Bumalik si Marco 10 minuto pagkatapos na may brochure ng excursions at malapad ng ngiti. Tingnan mo ang options. Trip sa underground river, wine tasting, boat tour sa isla. Ano ang pipiliin natin? Bubukas, mungkahi ni Vicky. Ngayon, maglakad-lakad lang tayo sa boardwalk. Sage, Shemper, Honey. Ano pa nga ba ang sasabihin mo? Niyakap at hinalikan siya ni Marco. Tinitingnan niya ito at naisip. Ilang kasinungalingan ang nasa halik na ito. Ilang sikreto ang nakatago sa tingin na ito. At higit sa lahat, paano matatapos ang lahat ng ito? Ang unang 3 araw sa Boracay. Ginugol ni Vicky sa patuloy na tensyon. Masikaso, mapagmahal, romantiko si Marco. Eksakto kung paano siya nahulog 6 na buwan na ang nakalipas. Naglakad sila sa White Beach. Nagdine sa restaurants na may view ng dagat. Nag-jet ski. Kinuhanan siya ni Marco ng litrato. Hinalikan, hinawakan ang kamay. Perpektong honeymoon, perpektong kasinungalingan. Ginampanan ni Vicky ang papel ng walang pagkukulang. Ngumiti, tumawa sa biro, pinayagan ang yaka. Pero lumalaki ang pagkabalisa sa loob. Bawat haplos ni Marco, naalala niya ang nawawalang Keisha. Bawat mungkahi nito, inaanalisa niya kung bakit kailangan yon. Ano ang pinaplano. Sa ika-4 na araw ng umaga, habang natutulog si Marco, lumabas si Vicky sa balcony at tinawagan si Ellie. Vicky, kamusta? Sagot nito agad. Nagtitiis ako, mahinang sabi niya. Nakahanap ka na ba ng detective? Si Derek Dec Santos, dating pulis ng homicide, ngayon private investigator, 20 taon ng karanasan, espesyalista sa missing persons at complicated cases. Kausap ko na siya, ipinaliwanag ang sitwasyon. Handang kunin ang kaso. Magkano? Binigyan niya ako ng kwote na 250,000 retainer para sa full investigation. Los expenses kung kailangan ng experts. Vicky, ako nang magbabayad kung hindi mo ma-access ang pera ng hindi napapansin ni Marco. Hindi, ako mismo ang bahala. May sarili akong pera. Ibigay mo ang contact niya. Idinikta ni Ellie ang number. Sinulat ni Vicky at agad tinawagan. Sumagot ang lalaki pagkatapos ng ikatlong ring. Santos speaking. Emar Santos, si Victoria Alvarez ito. Binigay sa akin ni Ellie Bautista ang contact mo. Sinabi niya sa akin, kailan tayo pwede magkita para pag-usapan ang detalye? Nasa Boracay ako ngayon. Babalik ako sa Maynila sa 10 araw. Masyadong matagal, sabi ni Santos. Kung seryoso talaga ang sitwasyon, oras ang kalaban natin. Gawin na lang natin remotely. I-email ko ang contract. Isend mo sa API at I wear ang retainer. 50% ngayon, ang natitira base sa resulta. Sage. Sumulyap si Vicky sa kwarto. Natutulog pa rin si Marco. Sage. Mabuti. Kailangan ko ng lahat ng impormasyon mo. Buong pangalan ng asawa mo, petsa ng kapanganakan, PhilID number, addresses kung saan siya nakatira 15 taon na ang nakalipas, pangalan ng nawawalang asawa, data niya, lahat ng alam mo. Idinikta ni Vicky ang lahat ng nalaman mula kay Lola Hernandez. Tahimik na nagsulat si Santos. Bihira lang magtanong para linawin. Got it, sabi niya sa wakas. Nagsisimula ako ngayon. Makikipag-ugnayan ako kapag may lumabas na impormasyon. Isang bagay lang. Kung may hinala ang asawa mo, ipaalam mo agad sa akin at mag-ingat. Napakaingat. Sage, bulong ni Vicky. 1 oras pagkatapos, dumating ang contract sa email niya. Inseg niya electronically at nagpadala ng 125,000 sa ibinigay na account. Nagsimula na ang investigasyon. Ang mga sumunod na araw ay mabagal na dumaan sa sakit. Ganoon pa rin kamaasikaso at masigla si Marco. Iminungkahi niyang mag-tour at sumang-ayon si Vicky, para lang hindi mag-isa sa kwarto kasama ang iniisip. Nag-drive sila sa baybayin, humanga sa view, nagpa-picture sa scenic spots. Nagkwento ang guide tungkol sa local nature at history.
Hinawakan ni Marco ang kamay ni Vicky at bumulong ng papuri. Tinitingnan niya ang matarik na parte sa tabi ng daan at naisip, gaano kadali itulak ang isang tao pababa? Gaano kadaling gawing aksidente? Ano ang iniisip mo? Tanong ni Marco. Napansin ang tingin niya. Sa taas natin. Sagot ni Vicky, pinilit ng ngumiti. Medyo nakakatakot. Huwag kang matakot. Nandito ako. Hindi kita pababayaang mahulog. Niyakap ni Marco ang balikat niya. Sa mga salitang iyon, lalong lumaki ang pagkabalisa ni Vicky. Sa gabi, pagbalik sa hotel, may mensahe si Vicky mula kay Santos. May initial results. Tawagan mo kapag pwede kang magsalita ng malaya. Naghintay siya hanggang makatulog si Marco at lumabas sa balcony. Umugong ang gabi dagat sa ibaba. Ginulo ng hangin ang buhok niya. Tinawagan niya ang number ng detective. Go ahead, sagot ni Santos. Ako to. Ano ang nakita mo? Maraming kawili-wili. Mahinahon at profesional ang boses ng detective. Simulan ko sa maayos. 15 taon na ang nakalipas. Nakatira ang asawa mo sa suburb ng Quezon City. Isang private 2-story house. Kinuha ko ang property records noon. Sa original blueprints, may basement na humigit kumulang 12 square meters. Ito ang punto. 1 taon at kalahati pagkatapos mawala si Keisha Santos. Nag-file ang asawa mo ng permit sa City Hall para tanggalin ang basement sa technical plan. Dahilan: structural instability. Isinara ang kwarto. Isinara. Tanong ni Vicky. Ganoon po ang nakasulat sa documents. Nagpunta ako sa suburb na yon. Nag-usap sa mga kapitbahay. Ang matagal nang nakatira doon ay naalala si Marco Reyes. Naalala rin ang asawa nitong si Keisha. Bata, maganda, tahimik na babae, nagtatrabaho sa tindahan. Sabi ng kapitbahay, sa araw ng pagkawala niya, may malakas na away sa bahay ni na Reyes. Pareho silang sumisigaw. Pagkatapos, katahimikan. Mas hinigpitan ni Vicky ang hawak sa cellphone. Tuloy. Sabi ng kapitbahay, pagkatapos ng araw na yon, ilang araw hindi lumabas ng bahay si Marco. Sarado ang bintana, nakababa ang kurtina, at nagsimula ang kakaiba. Nagsimulang maglabas ng basura sa gabi, mga supot, kahon. Ilang beses nagdala siya ng graba at buhangin sa property. Nang tanungin ng kapitbahay kung ano ang ginagawa, sabi ni Marco, renovasyon ng basement. Sira na ang foundation. Kailangang ayusin lahat. Diyos ko, bulong ni Vicky. Hindi pa tapos. Sinuri ko ang immigration records. Si Keisha Santos ay hindi na tumawid ng border pagkatapos mawala. Sinuri ko ang bank transactions. Lahat ng account niya dormant mula sa araw na yon. Ang huling transaksyon ay pagbili ng grocery 3 oras bago ang oras ng pagkawala. Ang cellphone niya ay namatay ng gabing iyon. Hindi na nakakonekta sa tower. Sumandal si Vicky sa railing ng balcony. Nang hina ang tuhod. Sa tingin mo, pinatay ba niya? Sa tingin ko, mataas ang posibilidad na pinatay ni Marco ang asawa niya at inilibing sa basement ng bahay na yon. Pagkatapos, nilagyan ng graba at buhangin at binuhusan ng semento para itago ang ebidensya. At 1 taon at kalahati pagkatapos, ibinenta ang bahay at lumipat. Sino ang binili? Si Emar Hernandez, 52 anyos na negosyante. Binili ang bahay ng mas mababa sa market price. Kausap ko na siya. Pumayag siyang pasukin ng specialists ang basement kung may official warrant mula sa pulisya. Kaya, kailangan nating pumunta sa pulisya. Pero una, kukolektahin ko muna lahat ng documents at ebidensya para walang dahilan ang mga detective na tanggihan ang pagbubukas ng kaso. Kailangan ko pa ng 3 o 4 na araw. Kailan kayo babalik sa Maynila? Sa 6 na araw. Maganda. Paglanding mo, tawagan mo agad ako. Sasamahan kita sa Homicide Division. Ibibigay ko ang lahat ng materials sa kanila. Sila ang magdedesisyon kung mag-i-excavate ang basement floor. Kung may katawan talaga doon, aestado ang asawa mo. Tinakpan ni Vicky ang mukha ng kamay. Para itong bangungot, Emar Santos. At kung walang makita, magkakaroon tayo ng malaking problema sa burden of proof, sagot ni Santos ng tapat. Pero sapat ang circumstantial evidence para magsimula ng investigasyon. Pagkawala ng tao, kakaibang pagugali ng asawa, suspicious na construction, pagbenta ng bahay sa mababang presyo. Lahat ito ay tumuturo sa pagtatago ng krimen. Sige, maghihintay ako hanggang makabalik sa Maynila. Salamat. Mag-ingat ka, Emares Alvarez. Natapos ang tawag. Tumayo si Vicky sa balcony na nakatitig sa dilim. Pinatay ni Marco ang unang asawa. Inilibing sa basement sa ilalim ng bundok ng buhangin at graba. Binuhusan ng semento. Itinago ng 15 taon. At ngayon ay nag-asawa ulit.
isang mayamang hair, financially independent na babae. Nagkataon lang ba? Naalala ni Vicky kung paano iginit ni Marco ang joint account. Kung paano iminungkahi ang power of attorney sa assets. Noon, mukhang pag-aalaga, ngayon ay kalkulasyon. Bumalik si Vicky sa kwarto. Natutulog si Marco, nakabuka ang braso. Humiga siya sa tabi, pero hindi makatulog. Nakahiga siya at iniisip si Keisha. Ano kaya ang itsura niya? Ano ang pinapangarap? Minahal ba niya si Marco? At ano ang nangyari ng gabing yon 15 taon na ang nakalipas? Bakit niya ito pinatay? Sa umaga, gising si Marco na masigla. Good morning, maganda. Gayon Wayne tasting tayo. Na-order ko na ang Grab. Magayos ka na. Tumango si Vicky at pumasok sa banyo. Dumaloy ang tubig sa katawan niya. Iniisip niya kung paano kikilos. Ang natitirang araw sa Boracay ay parang walang katapusan. Gusto niyang bumalik agad sa Maynila, pumunta sa pulisya, sabihin lahat. Pero hiniling ni Santos na maghintay. Kailangan ng ebidensya. Kailangan ng documents. Nagdaan ang Wayne tasting sa fog. Sinubukan ni Marco ang iba't ibang variety. Nag-usat tungkol sa bauquet at aging sa sommelier. Nagkunwaring nakikinig si Vicky, pero malayo ang isip. Tinitingnan niya ang kamay ni Marco at naisip, sa mga kamay na to, pinatay niya si Keisha. Sa mga kamay na to, hinaluan niya ng semento para itago ang katawan. Masarap ba ang Wayne na to? Tanong ni Marco habang iniabot ang baso. Napakasarap, sinungaling ni Vicky. Sa gabi, nag-dinner sila sa restaurant sa tabing dagat. May live music. Nag-serve ang waiters ng masarap na putahe. Nag-order si Marco ng champagne. Sa atin, sabi niya habang itinataas ang baso. Sa ating pag-ibig, sa ating hinaharap. Nagdaginting sila at sumimsim si Vicky. Matamis ang champagne. Alam mo, Vicky, sabi ni Marco ng malalim. Sobrang saya ko na tayo'y magkasama. Binago mo ang buhay ko. Binigyan mo ako ng hinahanap ko ng matagal. At ano yon? Tanong ni Vicky. Pamilya, pagiging mapagkakatiwalaan, pag-ibig. Hinawakan ni Marco ang kamay niya. Bago ka, wala akong kahit ano, puro kawalan. Tinitingnan niya ito at naintindihan. Nagsisinungaling ito. Bawat salita ay kasinungalingan. May asawa ito. May pamilya. Pero sinira niya at ngayon ay gumagawa ng bagong buhay sa buto ng nakaraan. May seryosong relasyon ka ba bago ako? Tanong niya ng maingat. Matigas saglit ang mukha ni Marco. Pero mabilis niyang nakontrol. Wala, casual lang, walang seryoso. Ikaw ang una kong matatawag na tunay na pag-ibig. Kasinungalingan. Matapang, walang hiya na kasinungalingan. Pinindot ni Vicky ang labi para hindi sumigaw. Gusto niyang sabihin ang katotohanan sa mukha nito. Gusto niyang sabihin, alam ko si Keisha. Alam ko ang ginawa mo. Alam kong mamamatay ka. Pero sa halip, ngumiti siya. Mahal din kita. Ngumiti ng malapad si Marco at hinalikan ang kamay niya. Ang natitirang araw sa Boracay, hinintay ni Vicky ng huling lakas. Binibilang niya ang oras hanggang sa flight. Bawat gabi, may bagong mensahe mula kay Santos na may detalye ng investigasyon. Mabilis at maayos ang trabaho ng detective. Nakahanap siya ng witnesses, kinuha ang lumang documents, nag-request ng archives. Lalong lumilinaw ang laawan. Dumating ang araw ng pag-alis. Nag-empeke sila, tumawag ng taxi papuntang airport. Sa eroplano, nagbasa si Marco ng magazine, nagkwento, pero hindi nakikinig si Vicky. Iniisip niya kung paano mababago ulit ang buhay niya sa ilang oras. Paglanding sa NAI sa Maynila, sabi ni Vicky, Marco, dadaan muna ako sa opisina. May urgent na bagay na naipon. Kumunot ito. Kakalipad lang natin. Importante ba talaga? Tumatawag ang partners. Kailangan pumirma ng documents agad. Mabilis lang ako at ikaw umuwi. Mag-unpack. Nagdalawang isip si Marco, pero tumango. Sige, huwag lang matagal. Nagpaalam sila sa labasan ng airport. Umalis si Marco sa Grab pauwi, at tinawagan ni Vicky si Santos. Nandito na ako sa Maynila. Magkikita ba tayo? Puntahan mo ako sa coffee shop sa Ayala Avenue. I-text ko ang lokasyon. Maghihintay ako. Dumating si Vicky pagkatapos ng 40 minuto. Nakaupo si Santos sa sulok na table. Lalaking nasa 40, matangkad, kaaya-aya, maikling gupit. Makapal na folder ng documents ang nasa harap niya. Emares Alvarez. Tumayo siya at nag-abot ng kamay. Naggamayan sila at umupo si Vicky sa tapat. Narito. Inilagay ni Santos ang folder sa harap niya. Lahat ng nakolekta ko sa mga araw na to. City permits, witness statements mula sa kapitbahay, bank statements,
immigration data. Lahat nandito para magdesisyon ang pulisya na magbukas ng kaso. Binuksan ni Vicky ang folder at binagpa siya. Mga photocopy ng documents, litreto, printout ng statements. Lahat nakaayos, may number, formal. Bukas ng umaga, pupunta tayo sa pulisya. Nag-arrange ako ng meeting kay Police Major Reyes. Siya ang specialist sa major crimes. May karanasan, prinsipyal. Kung may makakapagpatuloy sa kasong ito hanggang dulo, siya yon. At ano ang sasabihin ko sa asawa ko? Tanong ni Vicky. Magtatanong yon kung saan ako. Sabihin mo may business meeting, negosasyon sa partners, kahit ano. Basta huwag magduda. Tumango si Vicky. Naintindihan niya. Bukas magsisimula ang isang bagay na hindi na mapipigilan. Umuwi si Vicky ng gabi na. Sinalubong siya ni Marco na may mukha ng hindi natutuwa. Saan ka galing? Nagalala ako. 10 beses tumawag. Hindi mo sinagot. Pesensya. Tinanggal ni Vicky ang heels at pumasok sa sala. Nag-drag on ang meeting. Nakasilent ang phone. Lumapit si Marco. Tinitingnan ang mukha niya. Kakaiba ka. May nangyari ba? Pagod lang, mahabang araw. Tumalikod siya. Ayaw makipagkita ng tingin. Niyakap siya ni Marco sa balikat. At halos napaatras si Vicky. Sige, magpahinga ka. Nagluto ako ng hapunan. Tumango siya at tumasok sa kwarto. Isinara ang pinto. Umupo sa kama, at huminga ng malalim. Bukas, magbabago ang lahat. Bukas, pupunta siya sa pulisya at sasabihin ang hinala. Kung tama si Santos at nasa basement nga ang katawan ni Keisha, arestado si Marco. At kung hindi, pumasok si Vicky sa shower. Sa ilalim ng mainit na tubig, inulit-ulit niya sa isip ang bukas. Ano ang sasabihin sa detective? Paano ipapaliwanag kung bakit matagal siyang nanahimik? Maniniwala ba sila? Nag-dinner silang magkasama, at si Vicky, sinabi may sakit ng ulo, mabilis na natulog. Pero hanggang madaling araw lang siya nakatulog. Nahulog sa hindi mapakali na tulog. Sa umaga, mas maaga gumising si Marco at umalis para sa trabaho. Naghintay si Vicky hanggang maisara ang pinto. Mabilis na nagbihis, at tumawag ng taxi. Naghihintay si Santos sa harap ng istasyon ng pulisya. Handa ka na ba? Tanong nito. Hindi, inamin ni Vicky ng tapat. Pero wala nang ibang choice. Dumaan sila sa metal detector. Umakyat sa ikatlong palapag. Kumatok si Santos sa pinto ng opisina na may placard. Police Major A. Reyes. Pasok, sabi mula sa loob. Si Major Reyes ay maitim na lalaki sa edad na 50. May matalim na tingin ng propesyonal. May uban sa gilid, kunot sa noo. Isang taong nakakita ng marami. Dinala ni Dek ang complainant. Tanong nito, tumango kay Santos. Si Victoria Alvarez, ang kasong binanggit ko. Itinuro ni Reyes ang upuan sa harap ng desk. Umupo kayo. Sabihin mo. Simula ni Vicky mula sa simula. Sinabi niya ang tawag mula sa civil registry. Ang pag-alam sa existing marriage ni Marco kay nawawalang Keisha. Nagkukwento siya ng hindi maayos, nagkakagulo sa petsa. Pero matiyagang nakikinig si Reyes. Bihira lang magtanong para linawin. Inilagay ni Santos ang makapal na folder sa mesa. Major, narito ang lahat ng nakolekta ko. Permit records, witness statements, bank records. Malinaw ang laawan. Binuksan ni Reyes ang folder at sinimulang suriin ang laman. Mabagal at mainga siyang bumasa. Gumagawa ng notes sa pad. Naghintay ng matiyaga si Vicky. Bawat segundo ay parang walang katapusan. Sa wakas, inilagay ni Reyes ang huling document at sumandal sa upuan. Talagang suspicious ang sitwasyon. Pagkawala ng asawa, kakaibang pagugali ng asawa, construction sa basement, mabilis na pagbenta ng bahay sa mababang presyo. Lahat ay tumuturo sa pagtatago ng krimen. Kaya, magbubukas kayo ng kaso. Tanong ni Vicky. Una, kailangan ng verification ayon sa procedure. Paliwanag ni Reyes. Tatagal yan ng ilang araw. Kailangan kong personal na makausap ang witnesses. Kunin ang official archives. Mag-request ng karagdagang documents. Kung makumpirma ang signs ng krimen, ako ang magdedesisyon kung mag-e-excavate ang basement floor. Gaano katagal? 1 linggo, maximum 10 araw. Emares Alvarez, kailangan niyo pong maintindihan. Sigurado ka bang gusto mong ituloy hanggang dulo? Matatag na tiningnan siya ni Vicky. Sigurado akong kailangan kong malaman ang katotohanan. Tumango si Reyes. Mabuti. Simulan na natin. Dek, iwan mo ang lahat ng materials sa akin. Emares Alvarez, pakikalmahan niyo pong magsulat ng official statement tungkol sa suspected crime. Detalyado at may specifics. Kumuha si Vicky ng ballpen at papel. Matagal siyang nagsulat,
Sinusubukang huwag palampasin ang kahit isang detalye. Sinabi niya ang tawag mula sa clerk, ang nakatagong kasal, ang pagkawala ni Keisha, kung paano hindi kailanman nagsalita si Marco tungkol sa nakaraan at pinagbabawal ang tanong, ang kakaiba sa ugali nito. Pagkatapos, ibinigay niya ang statement kay Reyes. Binasa nito ang teksto at tumango. Tinanggap. Ngayon may grounds na ako para mag-conduct ng check. Makikipag-ugnayan ako kapag may resulta. Sa ngayon, kumilos ng natural. Huwag ipakita sa asawa mo na may mali. Lumabas sina Vicky at Santos sa opisina. Sa labas, medyo nawala ang tensyon. Salamat, Mr. Santos. Masyado pang maaga para magpasalamat. Sagot ng detective. Ang pinakamahirap pa ang darating. Magtiis ka. At kung may anumang bagay, tawagan mo anumang oras. Nagpaalam sila. Sumakay si Vicky ng taxi pauwi. Sa daan, tumawag si Marco. Saan ka? Tense ang boses nito. Pauwi na. Nandun sa notaryo. Pumipirma ng documents para sa negosyo. Bakit hindi mo sinabi? Nakalimutan. Pasensya. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, sabi ni Marco, sige, kita tayo sa bahay. Binaba ni Vicky ang tawag. Hindi siya mapakali. Malinaw na may hinala si Marco. Kailangang maging mas maingat. Ang mga sumunod na araw ay dumaan sa nakakapagod na paghihintay. Sinusubukan ni Vicky na kumilos ng normal, pero lalong nahihirapan. Maingat na pinapanood siya ni Marco. Nagtatanong, sinusuri ang cellphone. Ilang beses niyang nahuli ang tingin nito. Malamig, nag-aaral. Sa ikalimang araw, tumawag si Reyes. Mr. Alvarez, tapos na ang verification. Nakumpirma ng witnesses ang statements. Tugma ang documents sa katotohanan. Nagdesisyon na akong magsagawa ng investigative actions. Sa makalawa ng 10:00 ng umaga, bubuksan namin ang sahig sa basement ng bahay na dating pag-aari ng asawa mo. Hindi kailangan mong dumalo, pero may karapatan ka. Nandun ako, agad sabi ni Vicky. Pagkatapos, magkita tayo sa site. I-text ko ang address. Binaba ni Vicky ang cellphone. Sa makalawa, sa 2 araw, malalaman niya ang katotohanan. Sa araw na itinakda, sinabi ni Vicky kay Marco na may business trip siya ng 2 araw. Kumunot ito, pero hindi tumutol. Kumuha siya ng maliit na bag, sumakay ng taxi, at pumunta sa Quezon City. Ang bahay kung saan nakatira sina Marco at Keisha 15 taon na ang nakalipas ay maliit na 2-story na bahay sa tahimik na kalye. Ang bagong may-ari, si Mr. Hernandez, nakatayo sa gate, naninigarilyo ng may kaba. 2 police cruisers ang nakaparada malapit. Lumabas si Reyes mula sa bahay. Nakita si Vicky at tumango. Dumating ka. Nagsisimula na kami. Sa loob ng bahay, nagtatrabaho na ang team. Mga specialists na naka-jumpsuits ang naghahanda ng tools. Inakay ni Reyes si Vicky papasok. May utility room na dating entrance sa basement. Ayon sa city blueprints 15 taon na ang nakalipas. May standard basement dito, paliwanag ng detective. Pagkatapos, nag-file ang asawa mo ng permit para isara ito. Nilagyan ng lupa ang sahig at tinakpan ng makapal na semento. Simulan na natin ang pagbubukas sa gitnang parte. Dumating ang mga manggagawa na may jackhammers. Umugong ang ingay sa kwarto. Dahan-dahang gumuho ang semento. Layer by layer. Tumayo si Vicky sa dingding. Nanonood ng tumataas na graydos. 1 oras ang lumipas, pagkatapos isa pa. Lumipol ang slab ng semento. Sa wakas, tumigil ang isang manggagawa at tinawag si Reyes. Major, may nakita rito. Lumapit ang detective, lumuhod. Lumapit si Vicky, kahit paralisado ng takot ang galaw. Sa ilalim ng semento, lupa ang lumitaw. Sa susunod na 3 oras, dinala ng team ang lupa sa buckets sa bakuran. Pagkatapos, tumama ang isang manggagawa sa tela. Madilim, bulok, pero makikilala. Magpatuloy ng maingat, utos ni Reyes. Kumuha ang mga manggagawa ng pala. Naghukay ng maingat, tinanggal ang lupa ng layer-layer. At pagkatapos, lumitaw ang isang bagay na nagpapaatras kay Vicky. Mga buto. Human remains at buto na nakabalot sa bulok na labi ng tela. Itigil ang trabaho. Tawagan ang medical examiner. Crime scene na ito. Lumabas si Vicky mula sa utility room. Sumandal sa dingding. Hindi na makayanan ng mga binti. Umikot ang ulo. Naramdaman niya ang pagduduwal sa nakita. Umupo siya sa hagdan ng porch at tinakpan ang mukha ng kamay. Totoo nga. Patay si Keisha. Pinatay siya ni Marco at inilibing dito. Lumabas si Reyes ilang minuto pagkatapos. Mr. Alvarez, mas mabuti pong umalis ka na. Maghihintay ang forensics dito ng ilang oras.
Makikipag-ugnayan ako kapag may resulta. Siya yon. Bulong ni Vicky. Si Keisha. Hindi ko pa masasabi ng sigurado, pero base sa preliminary data, malamang. Tumango si Vicky at tumayo. May awang tingin si Mr. Hernandez nang ihatid siya. Hindi ko alam, mahinang sabi nito. Nang bilhin ko ang bahay, hindi ko naisip na may ganito rito. Sabi ni Reyes, kailangan niyang lumipat agad sa ibang lugar. Ibinenta ng mura. Akala ko kailangan lang niya na mabilis na pera. Hindi kasalanan mo, sagot ni Vicky. Bumalik siya sa Maynila. Sa buong biyahe, nakatitig siya sa labas ng bintana. Isang iniisip ang umiikot sa ulo. Nakasama niya ang isang mamamatay tao. Natulog sa tabi nito, hinalikan, pinagkatiwalaan. Habang alam nito sa lahat ng oras na sa ilalim ng sahig ng isang bahay ay nakahiga ang katawan ng unang asawa. Sa gabi, tumawag si Reyes. Handang ang preliminary autopsy results. Ang remains ay pag-ari ng babaeng edad 20 hanggang 25. Ang kamatayan ay dahil sa fracture ng cervical vertebrae. May multiple rib fractures din, senyales ng laban. May handbag na may document sa pangalan ni Keisha Santos at cellphone niya na natagpuan doon din. Kaya, sigurado na siya. Walang duda. Emares Alvarez, nag-issue na ako ng arrest warrant para sa homicide. Bukas ng umaga, tutuklawin namin ang asawa mo. Nanigas ang lahat sa loob ni Vicky. Nasa bahay siya ngayon. Akala niya nasa business trip ako. Mabuti. Bukas natin siya kukunin. Bagay na bagay. Mas mabuti kung hindi ka munang lalabas sa bahay hanggang sa aresto. May matitirhan ka ba? Maganda. Makikipag-ugnayan ako pagkatapos ng lahat. Tinawagan ni Vicky si Ellie. Sumang-ayon itong sunduin siya agad. Magiging okay ang lahat, Vicky, sabi nito habang niyayakap. Ang pinakamatakot na parte ay tapos na. Umiling si Vicky. Hindi, nagsisimula pa lang ang pinakamatakot. Pumunta sila sa lugar ni Ellie. Nakatira ito sa isang one-bedroom apartment sa labas ng Maynila. Simple pero maaliwalas. Nagtimpla si Ellie ng tsaa. Inupo si Vicky sa sofa. Sabihin mo kung ano ang nangyari doon. At sinabi niya ang pagbubukas ng sahig, ang remains, ang forensics. Tahimik na nakikinig si Ellie. Paminsan-minsang tumango. Kaya talagang mamamatay tao siya, sabi niya sa wakas. Matagal ko nang nararamdaman na may mali sa kanya. Pero hindi ko akalain na ganito kalala. Hindi ko rin akalain, bulong ni Vicky. Minahal ko siya, Ellie. Gusto kong magkaanak sa kanya, magkaroon ng pamilya, at ginamit lang niya ako. Hinawakan ni Ellie ang kamay niya. Hindi kasalanan mo. Hindi mo malalaman. Sumandal si Vicky sa balikat nito at umiyak. Sa unang pagkakataon sa lahat ng araw na yon, pinayagan niya ang kahinaan. Tahimik na hinaplos ni Ellie ang buhok niya. Walang sinasabi, nandiyan lang. Sa umaga, tumawag si Reyes. Tapos na. Natuklaw si Reyes sa NAI Airport. Sinusubukan niyang lumipad papuntang isla. Sinusubukan niyang tumakas. Mukhang na-realize niyang nahuli na. Pero nakaabot kami sa oras. Nasa holding siya ngayon. Magsisimula ang interogasyon bukas. Emares Alvarez, kailangan mong magbigay ng statement. Kailan ka pwede pumunta? Gayon. Dumating siya sa istasyon 1 oras pagkatapos. Inakay siya ni Reyes sa interview room. Nag-record ang detective habang nagtanong ng linaw. Salamat, sabi ni Reyes pagkatapos. Ngayon kumpleto na ang larawan. Ang asawa mo, o ang lalaking nagpanggap na asawa mo, ay nasa kustodiya na. Ang kasal na pinasok mo ay i-enroll ng city registry sa ilang araw. Dahil pumasok ito sa isang taong may existing marriage at void ito. At ano ang mangyayari sa kanya? Kay Marco. Nakaharap siya sa 8 hanggang 15 taon sa kulungan. Depende sa trial. Kung umamin siya ng buo, maaring magaan ang sentensya. Kung hindi, maksimum ang ibibigay. Lumabas si Vicky ng building. Sikat ang araw sa labas. Abala ang mga tao sa kanilang buhay. Nagpapatuloy ang buhay habang gumuho lang ang kanyang buhay. At ngayon kailangan niyang buuin ulit mula sa simula. Naghihintay si Ellie sa tabi ng sasakyan. Kumusta? Tapos na, sagot ni Vicky. Naresto si Marco. Nagpapatuloy ang investigasyon. Niyakap siya ni Ellie. Ligtas ka na ngayon. Iyon ang pinakamahalaga. Nag-drive sila pauwi. Tinitingnan ni Vicky ang labas ng bintana at iniisip si Keisha. Isang batang babae na minsang minahal si Marco. Pinakasalan, nangarap ng hinaharap, at namatay sa basement ng sariling bahay. Walang naghanap sa kanya. Walang nakakaalam ng katotohanan. 15 taon siyang nakahiga sa ilalim ng semento. Nakalimutan ng lahat. Ngayon, mananaig ang hustisya. Sasagutin ni Marco ang krimen niya.
at makakakuha si Vicky ng kalayaan. 3 araw pagkatapos ng aresto ni Marco. Sa lugar ni Ellie si Vicky nanirahan sa lahat ng oras na yon. Hindi nangahas bumalik sa sariling apartment. Masyadong maraming alaala doon. Masyadong maraming bagay na nagpapaalala sa lalaking naging mamamatay tao. Regular na tumatawag si Reyes para i-update ang progreso ng investigasyon. Kumpirmado ng forensics. Ang remains ay kay Keisha Santos. Edad, kasarian, lahat ng data tugma. Ang cellphone na natagpuan sa bag ay kanya. Nakikinig si Vicky sa mga detalye na, at pakiramdam niya'y nanlalamig ang lahat sa loob. Natakot si Keisha. Natakot sa asawa niya, pero hindi nakalayas sa tamang oras. Tumanggi magsalita si Reyes. Nagre-require ng lawyer. Binigyan namin ng public defender. Bukas ang unang interogasyon at may procedural necessity. Kailangan mong official na i-identify siya bilang taong pinakasalan mo. Ilang minuto lang yon. Sumang-ayon si Vicky. Kinabukasan, pumunta siya sa istasyon. Inakay siya ni Reyes sa linyop room. Maliit na kwarto na may one-way mirror kung saan nakatayo ang 5 maitim na lalaki na halos pareho ang edad at build. Ano ang number ng taong pinakasalan mo? Tanong ng detective. Tiningnan ni Vicky ang mga lalaki. Si Marco ay pangatlo. Nakatingin ng diretso sa harap. Bato ang mukha, walang emosyon. Number 3, mahinang sabi niya. Sigurado ka. Gumawa ng note si Reyes sa protocol. Taposan na ang identification. Lumabas si Vicky ng kwarto. Pakiramdam niya'y nanghihina ang binti. Ilang segundo lang niya nakita si Marco. Pero sapat yon para bumalik ang lahat ng alaala ng sabay-sabay. Emares. Alvarez, umupo ka. Inupo siya ni Reyes sa upuan sa hallway. Hindi ka ba mabuti? Hindi, okay lang. Mabigat lang. Naiintindihan ko. Nagsisimula na ang interogasyon. Pwede kang umalis o manatili. Ang recording ng interogasyon ay idagdag sa case files. Mananatili ako, desisyon ni Vicky. Gusto kong marinig kung ano ang sasabihin niya. Tumango si Reyes at inakay siya sa katabing observation room. May monitor doon na nagbo-broadcast ng imahe mula sa interogasyon room. Nakaupo si Marco sa mesa. Sa tabi niya ay ang lawyer, lalaki sa edad na 50 na naka-strict suit. Pumasok si Reyes at umupo sa tapat. Marco Reyes, ikaw ay inakusahan ng first-degree murder. Aminado ka ba sa kasalanan? Tahimik si Marco. Lumapit ang lawyer at bumulong. Umiling si Marco. Tumanggi ang kliyente ko na magbigay ng statement hanggat hindi pa na-review ang lahat ng case materials, sabi ng lawyer. Mabuti. Binuksan ni Reyes ang folder. Kung ganoon, ilalahad ko ang existing evidence. Noong Mayo 15, 2010, nawala ang asawa mo, Keisha Santos. Sa araw na yon, narinig ng kapitbahay ang malakas na away sa inyong bahay. Pagkatapos noon, ilang araw hindi lumabas si Marco at nagsimulang mag-construction sa basement. Sabi ng witnesses, naglabas siya ng construction debris sa gabi at nagdala ng buhangin, graba, at semento. Hindi gumalaw si Marco, nakatitig sa mesa. 1 taon at kalahati pagkatapos, nag-file siya ng application sa City Hall para tanggalin ang basement sa blueprints. Sabi ay sealed na ang kwarto dahil sira. 3 buwan pagkatapos noon, ibinenta niya ang bahay ng mas mababa sa market price. Sa lahat ng oras na yon, walang naghanap kay Keisha Santos. Wala siyang ibang kamag-anak. Hindi ka nag-file ng official missing person report. Akala ko umalis siya sa kaibigan. Bigla at paus na sabi ni Marco. Nag-twitch ang lawyer para pigilan siya. Pero nagpatuloy si Marco. Nag-away kami. Sumigaw siya na alis siya. Pumunta ako sa trabaho. Pagbalik ko, wala na siya. Akala ko pumunta siya sa kaibigan. Lumipas ang panahon. Hindi ako naghanap. Akala ko mas mabuti para sa amin pareho. Kaya sinasabi mo walang kinalaman ka sa pagkawala niya. Linaw ni Reyes. Hindi ko pinatay si Keisha. Kung ganoon, ipaliwanag mo kung bakit natagpuan ang remains niya sa basement ng bahay mo sa ilalim ng layer ng semento na ikaw mismo ang nagbuhos. Tumahimik si Marco. Namutla ang mukha. Hindi ko alam kung paano napunta doon. Reyes, huwag mong palalain ang sitwasyon mo. Matigas na sabi ni Reyes. May lahat kami ng ebidensya. Witness testimony, documents, forensics. Ang namatay ay may multiple fractures, broken neck. Hindi aksidente ito, murder ito, at ikaw lang ang pwedeng gumawa niyon. Ibaba ni Marco ang ulo. Gusto kong makipag-usap sa lawyer ko ng mag-isa. Sage. Tumayo si Reyes, binigyan ng 1 oras para mag-usap. Pagkatapos noon, magpapatuloy tayo. Madilim ang monitor. Hindi makagalaw si Vicky. Nagsisinungaling si Marco.
Kahit ngayon, nang masalubong ng ebidensya, umaiwas pa rin. Lumabas si Reyes mula sa interrogation room at lumapit kay Vicky. Nakita mo? Tinatanggihan niya lahat. Typical reaction. Pero babaliin natin siya. Mabilis o matagal, aminin niya. Masyadong maraming ebidensya laban sa kanya. Isang oras pagkatapos, nagpatuloy ang interogasyon. Sa pagkakataong ito, mukhang talo na si Marco. Nakaupo ang lawyer sa tabi na bato ang mukha. Reyes, handa ka na bang magbigay ng statement? Tumango si Marco. Sasabihin ko ang totoo. Nag-away kami ni Keisha ng gabing yon. Inakusahan niya ako na hindi sapat ang kinikita ko. Na hindi ko kayang buhayin siya ng maayos. Sumigaw na nagsisisi siya sa pagpapakasal sa akin. Hindi ko na kinaya. Hinawakan ko ang balikat niya. Gusto kong patigilin siya. Nagdulakan kami. Nahulog siya. Tumama ang ulo sa gilid ng mesa. Hindi ko sinadyang patayin siya. Aksidente lang. Aksidente, ulit ni Reyes. May broken neck at 5 broken ribs. Ayon sa forensics, ang neck fracture ay dahil sa directed force, hindi sa pagkahulog. Tinakpan ni Marco ang mukha ng kamay. Sige, sinakal ko siya. Nang mahulog siya, natakot ako. Akala ko isusumbong niya sa pulis, ikukulong ako. Nagpanik ako, hinawakan ng lig, pinindot pababa. Baka nasira ang vertebrae. Tumigil ang hininga niya. Narealize ko ang ginawa ko, pero huli na. Patay na ang katawan. Tinakpan ni Vicky ang bibig ng kamay para hindi sumigaw. Inamin niya. Pinatay niya si Keisha gamit ang sariling kamay. Ano ang ginawa mo pagkatapos? Patuloy ni Reyes. Dinala ko ang katawan sa basement, binalot sa lumang kumot, inilibing, tinakpan ng buhangin at graba. Pagkatapos binuhusan ng semento ang sahig. Akala ko walang makakaalam. Ibinenta ko ang bahay 1 taon at kalahati pagkatapos at lumipat. Nagsimula ng bagong buhay at nagdesisyon na mag-asawa ulit. Itinaas ni Marco ang ulo. May lumitaw na masama sa mata. Nakilala ko si Vicky. Mayaman, maganda, mapagkakatiwalaan, perpektong biktima. Lano kong makakuha ng access sa pera niya. At pagkatapos, pinutol niya ang sarili. At pagkatapos, matigas na tanong ni Reyes. Wala. Basta mabuhay o alisin siya gaya ng unang asawa. Tumahimik si Marco. Sagutin ang tanong. Wala akong plano ng ganoon. Si Reyes ay tumingin sa suspect. Reyes, nakarecord ang statement mo. Gagamitin yan sa korte. Inamin mo ang guilt sa pagbatay kay Keisha Santos. Ito ay mitigating circumstance, pero hindi nawawala ang parusa. Nakaharap ka sa mahabang sentensya. Ibinaon ni Marco ang ulo sa kamay. Nagsusulat ang lawyer sa notebook. Natapos ang interogasyon. Lumabas si Vicky ng building. Parang automatiko ang galaw ng binti niya. Hindi niya namamalayan kung saan siya patungo. Hinabol siya ni Ellie pagkatapos ng ilang metro. Vicky, hintay. Saan ka pupunta? Humarap siya. Basang-basa ang mukha sa luha. Inamin niya, Ellie. Pinatay niya ito, sinakal gamit ang hubad na kamay, at inilibing sa basement gaya ng basura. Niyakap siya ni Ellie. Naiintindihan ko, nakakatakot. Pero tapos na lahat. Hindi na siya makakasakit pa ng iba. Bumalik sila sa sasakyan. Umupo si Vicky sa passenger seat at ipinikit ang mata. Parang gumuho ang buong mundo sa kanya. Kinabukasan, tumawag si Lola Hernandez mula sa civil registry. Emares Alvarez, kailangan kong i-inform ka officially. Ang kasal mo kay Marco Reyes ay annulled na. Deemed void mula sa sandali ng registration dahil may existing marriage si Reyes na hindi na-dissolve sa oras ng inyong kasal. Na-delete na ang lahat ng record sa registry. Salamat, bulong ni Vicky. Officially, sarado na ang pahinang ito ng buhay mo. Binaba ni Vicky ang tawag. Officially, legal. Pero sa kanyang puso, matagal pa mananatili ang sugat. 3 linggo ang lumipas. Inilipat si Marco sa county jail. Naghihintay ng trial. Kinolekta ng investigasyon ang lahat ng ebidensya. Inihanda ang indictment. Inilipat ang kaso sa korte. Bumalik si Vicky sa apartment niya. Una niyang ginawa ay itinapon ang lahat ng gamit ni Marco. Damit, documents, litrato, lahat na nagpapaalala sa kanya. Pagkatapos, inayos ulit ang furniture, bumili ng bago. Sinusubukang burahin ang presensya nito sa buhay niya. Araw-araw pumupunta si Ellie, tumutulong, sumusuporta, nandiyan lang. Hindi siya nagsasalita ng hindi kailangan, hindi nagdedemand, binibigay lang ang presensya. Salamat, sabi ni Vicky isang gabi. Kung wala ka, hindi ko kaya. Lagi akong nandito, sagot ni Ellie. Gaano man katagal kailangan. Maghihintay ako hanggang handa ka ng mabuhay ulit.
Tiningnan niya ito. Ang lalaking ito ay minahal siya ng maraming taon. Tumahimik, hindi nagpumilit, nanatiling kaibigan, at nang masama ang lagay niya, siya ang unang dumating. Hindi ko alam kung makakatiwala pa ako sa iba. Inamin niya. Huwag kang magmadali. May tamang oras para sa lahat. Tumango si Vicky. Nasa unahan ang trial. Nasa unahan ang mahabang daan ng paghilom. Pero alam niyang kaya niya. Dahil sa tabi niya ay may taong hindi kailanman magtataksil. Itinakda ang trial sa huling bahagi ng taglagas. Sa panahong iyon, unti-unti nang bumalik si Vicky sa normal na buhay, trabaho, meeting sa partners, business negotiations. Inilibing niya ang sarili sa trabaho. Sinusubukang huwag isipin ang darating na proseso. Pero binabagabag siya ng bangungot sa gabi. Nakikita niya si Keisha, ang remains, ang kamay ni Marco sa lig nito. Nagigising siya sa malamig na pawis, kinukuha ang cellphone, at tinitingnan ang oras. 3:00 ng madaling araw. 4:00, 5:00. Hindi na bumalik ang tulog. Dumating si Ellie tuwing gabi. Minsan tahimik lang silang nakaupo, nag-inom ng tsaa, nagtitinginan sa labas ng bintana. Minsan nag-usap tungkol sa trabaho, libro, panahon, kahit ano, basta hindi tungkol kay Marco. Pinahahalagahan ni Vicky ang silent presence na yon. Hindi naggo-pressure si Ellie, hindi nagdedemand ng sagot sa mga tanong na hindi pa niya kayang sagutin. 1 linggo bago ang trial, tumawag si Reyes. Emares Alvarez, nagsisimula ang proseso sa Lunes, Nobyembre 10, 10:00 ng umaga. Cook County Criminal Court, Courtroom 302. Sagot ni Vicky. Nandun ako. Mabuti. Dumating ng maaga, mga 20 minuto. Open to public ang proseso. Baka may press. Maghanda ka. Binaba ni Vicky ang tawag at tiningnan ang kalendar. Nobyembre 10. Sa 6 na araw, makikita niya si Marco sa huling pagkakataon. Makikita kung paano siya parusahan sa ginawa. Nalaman ni Ellie ang court date at agad iminungkahi. Sasama ako sayo. Ayaw kitang mag-isa doon. Salamat. Hinawakan ni Vicky ang kamay nito. Talagang kailangan ko ng suporta. Mabagal na dumaan ang mga araw. Sinusubukan ni Vicky na magtrabaho, pero hindi makapag-concentrate. Laging bumabalik ang iniisip sa darating na trial. Ano ang sasabihin ni Marco? Magsisisi ba ito o magpapatuloy sa pag-iwas hanggang dulo? Sa gabi bago ang trial, halos hindi siya nakatulog. Nagbaliktad sa kama, tumayo, naglakad sa apartment. 5:00 ng umaga, sumuko siya at nagtimpla ng kape. Umupo sa bintana, at nanood ng pagsikat ng araw sa lungsod. Kulay abo ang langit. Unang sinag ng araw, nagigising ang Maynila. 9:00 ng umaga, dumating si Ellie. Nag-drive sila sa courthouse ng tahimik. Tinitingnan ni Vicky ang labas ng sasakyan, at sinusubukang pakikalmahan ang sarili. Pero hindi nawawala ang pagkabalisa. Totoo ngang maraming journalists sa harap ng courthouse. Paglabas ni Vicky mula sa sasakyan, sunod-sunod ang tanong. Emares Alvarez, alam mo ba ang nakaan ng asawa mo? Kumusta ang pakiramdam mo? Ano ang gusto mong sabihin kay Reyes? Pinrotektahan siya ni Ellie gamit ang katawan at inakay sa karamihan. Pumasok sila sa building. Umakyat sa 2 palapag. Nakaupo si Major Reyes sa pintuan ng courtroom 302. Emares Alvarez, pasok kayo. Simula sa 10 minuto. Pumasok sila sa hall. Standard na kwarto na may rows ng upuan para sa spectators. Judge's bench. Tables para sa prosecution at defense. Umupo si Vicky sa front row. Sa tabi niya si Ellie. Unti-unting napuno ng tao ang hall. Dumating ang prosecutor, lawyer ni Marco, court clerk. Ilang journalists ang umupo sa likod. 10:00 ng umaga eksakto. Dinala si Marco sa hall. Nilakad ito na may 2 bantay, naka-handcuffs, naka-generic jumpsuit. Mukhang hindi maayos. Sinulyapan niya ang kwarto at tumigil ang tingin kay Vicky. Sa ilang segundo, nagtagpo ang mata nila. Walang pagsisisi sa tingin nito. Puro malamig na kawalan. Tumalikod si Vicky. Physically sick siya sa tingin na yon. All rise, anunsyo ng clerk. Court is in session. Tumayo ang lahat. Pumasok ang judge, umupo sa bench, naglagay ng salamin. Please be seated. Case number versus Marco Reyes. Ang akusado ay inakusahan ng first-degree murder. Defendant, please stand. Naiintindihan mo ba ang charges? Tumayo si Marco. Naiintindihan ko. Ano ang pliya mo? Tumahimik si Marco. Bumulong ang lawyer, pero hindi nakikinig. Guilty, sabi niya nang walang buhay. Pinatay ko si Keisha Santos 15 taon na ang nakalipas. May bulong sa hall. Kumatok ang judge sa gavel. Order. Defendant,
Ilarawan ng detalyado kung sa anong pangyayari ginawa ang krimen. Nagsimula si Marco magkwento. Monoton at walang emosyon ang boses. Inilarawan niya ang gabing yon 15 taon na ang nakalipas, ang away kay Keisha, kung paano ito sumigaw sa kanya. Inakusahan ng hindi pagkakapagbigay ng maayos na buhay, kung paano siya sumabog, hinawakan ang lig, pinindot pababa, sinubukang makawala, kinalmot ang mukha, pero hindi niya binigbitawan. Kung paano nag-crack ang lig nito at tumigil ang hininga. Nakikinig si Vicky at nanigas sa loob sa takot. Sa tabi niya, hinawakan ni Ellie ang kamay at pinisil ng mahigpit. Tiningnan niya ito nang may pasasalamat. Nagpatuloy si Marco, sinabi kung paano dinala ang katawan sa basement. Binuksan sa lumang kumot, inilibing, tinakpan. Kung paano binuhusan ng semento. Kung paano 1 taon at kalahati pagkatapos ibinenta ang bahay at lumipat. Kung paano nagsimula ng bagong buhay na parang walang nangyari. At pagkatapos ay nakilala mo si Victoria Alvarez, sabi ng judge. Sabihin mo sa amin yon. Tiningnan ni Marco si Vicky. Nakilala ko siya sa business dinner. Nalaman kong may share siya sa malaking negosyo. Nagdesisyon akong siya ang ideal na babae. Mayaman, single. Nagsimula akong manligaw. Mabilis siyang nahulog. Akala ko magsisimula ng bagong buhay. Magkakaroon ng pamilya. Kinagat ni Vicky ang labi. Nakakapagod pakinggan. Lano kong pakasalan siya. Patuloy ni Marco. Pero hindi ko inasahan na susuriin ng civil registry ang records ko. Nang kumuha ko ng bagong ay 6 na buwan na ang nakalipas. Hindi ko iniulat ang existing marriage. Akala ko wala ng info sa database. Mali ako. Kaya, sadya mong itinago ang katotohanan ng existing marriage. Linaw ng judge. Alam ko kung iniulat ko, baka lumitaw ang pagkawala ni Keisha. At hindi ko yon papayagan. Reyes, nagsisisi ka ba sa ginawa mo? Tumahimik si Marco. Nagsisisi ako na nahuli ako. At sa iba, shrug niya. Si Keisha ang may sala. Siya ang nagmaneho sa akin. Hindi ko gustong patayin siya. Pero wala siyang iniwan na choice. May bulong ulit sa hall. Kumunot ang judge. Defendant, ang salita mo ay nagpapakita ng kawalan ng pagsisisi. Isasalang-alang yan sa sentencing. Umupo ka. Umupo si Marco. Walang pakialam ang mukha. Tumingin ang judge sa prosecutor. State your position. Tumayo ang prosecutor. Your Honor, gumawa ang akusado ng malakas na krimen. Pinatay ang asawa, itinago ang katawan, at sa loob ng 15 taon na buhay ng normal ng walang konsensya. Nagpapakita ito ng panganib sa lipunan. Humihiling ang estado ng sentensya na 15 taon sa maximum security facility. Defense, ang posisyon mo. Tumayo ang lawyer ni Marco. Your Honor, bongbo nang umamin ang kliyente ko. Ang krimen ay ginawa sa init ng galit dulot ng agresibong pag-ugali ng biktima. Humihiling kami na ituring itong mitigating circumstance at magbigay ng parusa na malapit sa minimum. Nagsulat ang judge at inanunsyo. Magre-recess ang korte para sa deliberation. Tumayo ang lahat. Lumabas ang judge sa hall. Nagsimula ang break. Lumabas si Vicky sa koridor. Sinundan siya ni Ellie. Kumusta ka? Hindi ko alam, inamin niya. Nakakatakot pakinggan siya. Walang pagsisisi. Para sa kanya, si Keisha ay hadlang lang na kailangang tanggalin. Makukuha niya ang nararapat. Matigas na sabi ni Ellie. Nakikita yon ng judge. Naghintay sila ng 1 oras. Pagkatapos, inanunsyo ng bailiff na nagre-resume ang korte. Bumalik ang lahat sa hall. Pumasok ang judge na may folder sa kamay. All rise. Tumayo ang lahat. Umupo ang judge, binuksan ang folder. Sa Circuit Court ng Maynila, pagkatapos suriin ang criminal case laban kay Marco Reyes, nagtatag ang korte ng sumusunod. Nagsimulang basahin ng judge ang verdict, inilarawan ang circumstances ng krimen, ebidensya, witness testimonies. Half-hearing lang si Vicky. Ang gusto lang niyang malaman ay kung anong sentensya ang makukuha ni Marco. Ang korte ay hindi nakakita ng state of affect o heat of passion sa aksyon ng defendant. Patuloy ng judge. Ang pagpatay ay ginawa dahil sa domestic conflict. Gayunpaman, ang susunod na aksyon ng defendant, pagtatago ng katawan, pagsisinungaling sa pulisya, pagsisikat na magsimula ng bagong buhay sa ibang babae para sa financial gain, ay nagpapakita ng mataas na antas ng panganib sa publiko. Walang pagsisisi. Ang korte ay hindi nakakita ng mitigating circumstances maliban sa guilty plea. Pinigilan ni Vicky ang hininga. Base sa nabanggit, ang korte ay nagpapataw kay Marco Reyes ng 15 taon na pagkakakulong sa Maximum Security Correctional Facility. Epektibo agad ang sentensya. Kumatok ang judge sa gavel. Case closed. Tumayo si Marco sa holding area na bato ang mukha.
Hindi siya tumingin kay Vicky, hindi sa kahit kanino. Inakay siya ng mga bailif palabas ng hall. Isinara ang pinto. Hindi makagalaw si Vicky. 15 taon. Sa loob ng 15 taon, makukulong si Marco. 37 anyos siya ngayon. Paglabas niya, 52 na. Kalahati ng buhay nawala. Tapos na lahat, mahinang sabi ni Ellie. Ngayon talagang tapos na. Lumabas sila ng courthouse. Muli silang sinugod ng journalists. Pero tahimik na lumakad si Vicky. Ayaw niyang magsalita. Ayaw niyang maalala. Sa sasakyan, sa wakas ay sumabog siya sa iyak. Niyakap siya ni Ellie at hinayaang umiyak. Walang sinasabi. Ilang buwan ang lumipas. Hindi nag-appeal si Marco sa sentensya. Inilipat siya sa facility sa probinsya para mag-serve ng sentensya. Hindi na narinig ni Vicky tungkol sa kanya. Unti-unti nang bumuti ang buhay. Bumalik sa dating ritmo ang trabaho. Nagsimulang makipagkita ulit si Vicky sa mga kaibigan. Manood ng teatro, maglakbay. Dahan-dahang naghilom ang sugat. Nanatili si Ellie sa tabi. Hindi niya binanggit ang damdamin. Hindi nagdemand, nandiyan lang. At isang araw, na-realize ni Vicky na hindi na niya kayang isipin ang buhay nang wala ito. Nangyari ito sa isang gabi ng tagsibol, habang nakaupo sila sa balcony niya na umiinom ng wine. Nagkukwento si Ellie ng nakakatawa tungkol sa trabaho. At tumawa si Vicky. Tunay na bukal sa puso sa unang pagkakataon matagal na panahon. Ellie, bigla niyang sabi, gusto kong itanong sayo. Tumingin ito sa kanya, nakikinig. Bakit ka nanatili pagkatapos ng lahat ng nangyari? Bakit hindi ka umalis? Ngumiti si Ellie. Dahil mahal kita. Minahal kita mula noong 17 ako, at hindi ko kayang gawin ang iba. Pero matagal kitang hindi sinuklian. Pinili mo ang iba. Nagkamali ka. Hindi ka nagkamali, mahinang sabi ni Ellie. Naglakad ka lang sa sarili mong landas. At naghintay ako. At maghihintay ako gaano man katagal. Tiningnan ni Vicky ito. Ang lalaking ito ay minahal siya sa buong buhay. Tahimik, matiyaga, tapat. Nandiyan sa pinakamadilim na araw. Sumuporta nang hindi humihingi ng kapalit. At bigla niyang na-realize na mahal niya rin ito. Iba. Hindi kasing lakas ng kay Marco. Tahimik, malalim, mapagkakatiwalaan. Ellie, mahinang sabi niya. Handa na akong sumubok kung gusto mo pa rin. Tahimik na hinawakan nito ang kamay at hinalikan. Siyempre gusto ko. Nagsimula silang magdete ng dahan-dahan. Maingat. Natutunan ni Vicky na magtiwala ulit. Magbukas ulit. Hindi nagmadali si Ellie. Sinusunod ang pace niya. Nagpunta sila sa scene, naglakad sa park, nagdinner sa maliit na cafe. Ordinaryong bagay na nagdudulot ng saya. Isang taon pagkatapos, nagpropose si Ellie. Walang drama, walang malaking eksena. Simpleng tanong isang gabi, Vicky, pakasalan mo ako. Pangako, laging nandito ako, hindi mo pagsisisihan. Tiningnan ni Vicky ito at ngumiti. Ginanap ang kasal ng tahimik sa piling ng malalapit na kaibigan at kamag-anak. Walang labis, walang sobrang bisita, mainit na araw ng taglagas, maliit na restaurant, mga mahal sa buhay sa paligid. Simple white dress si Vicky, light sweet si Ellie. Nagpalitan sila ng singsing at nagvow na magkasama sa saya at dalamhati. Pag-alis ng bisita, nakaupo silang dalawa sa table sa restaurant at magkayakap ang kamay na nagtitinginan. Alam mo, sabi ni Vicky ng malalim, matagal kong iniisip ang nangyari. Tungkol kay Marco, kay Keisha, sa buong bangungot na to, at na-realize ko na iniligtas ako ng buhay sa tamang oras. Kung hindi dahil sa tawag mula sa civil registry, hindi ko malalaman ang katotohanan. At hindi alam kung paano matatapos. Matatag ka, sabi ni Ellie. Nakayanan mo. Hindi, tutol ni Vicky. Nakayanan natin. Tinulungan mo ako. Kung wala ka, hindi ko kaya. Niyakap siya ni Ellie. Ngayon, magiging mabuti na lang para sayo. Pangako, laging nasa tabi mo sa buong buhay. Sumandal si Vicky sa kanya. At sa malayong lugar sa likod ng rehas ng kulungan, ay nakaupo ang lalaking sumubok sirain ang buhay niya. Pero natalo siya. Nanalo siya. Nakita ang lakas para mabuhay, bumangon, at magsimula ng bago. At sa tabi niya ay ang taong matiyaga. Tapat na naghintay hanggang sa dulo. Kung nagustuhan mo ang kwento ko at gusto mo pa ng marami, mag-subscribe sa channel ko. Kung gusto mong suportahan ako, pwede sa super thanks. Malaking bagay yon sa akin. Sa comments, sabihin mo kung saang lungsod ka nanonood at anong oras para makita ko kung gaano kalayo ang abot ng kwento ko. May dalawa pa akong life stories na inilagay sa screen para sa'yo. I-click mo isa ngayon at magpatuloy tayo sa pagsasama-sama.